Magandang araw sa inyo. Mahal naming mga taga-subaybay, isa na namang kwento ang nais naming ibahagi sa inyo. Sa araw na ito na tiyak na kapupulutan natin ng aral at antig sa ating mga puso. Pero bago ko simulan ang kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, ay subscribe mo na iyan. Simulan na natin ang kwento. Ang dahilan nito, okay, class, bukas magdala kayo ng dalawang picture nyo at ng pamilya nyo. Gagawa tayo ng family tree. Bili ng isang guro sa kanyang mga estudyanteng nasa grade 2. Masaya ang mga estudyante habang pinaplano ang kanilang mga family tree. Ngunit may isang bata ang nalungkot habang pauwi sa kanilang tahanan. Si Arg ay napapakamot sa ulo. Iniisip niya kung paano sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa family tree project. Alam niyang magiging dahilan ito ng sermon at galit mula sa kanyang ina. Pagdating sa bahay, hindi na nakatiis si RG, lumapit siya sa kanyang ina. Pinagdadala po kami ng dalawa. Pinarami ng 2 picture ng teacher namin. Bukas gagawa daw po kami ng family tree. Agad na sumimangot ang kanyang ina. Si Aling ay kinaabala sa paglalaro ng baraha. Napakamot ito sa ulo at walang pakialam sa sinabi ng anak. Naku, RJ, sinabi ko naman sa'yo huwag ka nang mag-aral. Kahit nasa pampublikong paaralan, marami pa ring project at homework. Mauubos lang ang pera natin dyan. Malungkot na napatingin si RG sa ginagawa ng kanyang ina. Bakit ba hindi siya nito mabigyan ng kahit kaunting pera para lang sa litrato? Napabuntong hininga. Siya ramdam ang bigat ng problema. Umalis ka na nga dahil sa'yo minamalas. Ako sa sugal sigaw ng inatila. Pinalayas siya mula sa kanilang sala. Walang magawa. Si RJ kundi lumabas iniisip kung paano niya gagawin ang kanyang homework. Habang naglalakad, nag-iisip siya ng solusyon. Paano ko kaya matatapos ang project na ito? Tanong ni RJ sa sarili sa kakaisip. Napangiti siya nang makaisip ng paraan. Kinabukasan, excited pa rin si RJ kahit hindi siya nakapagpasa ng tamang family tree. Imbes na litrato ng pamilya ang ipasa, nag-drawing na lang siya ng stick figures para irepresenta ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Pagkakita sa pinasa ni RJ, agad na nagalit ang guro. Ano to, RG? Bakit stick figures lang ang ginawa mo? Galit na tanong ng guro, hindi nito maitago ang kanyang pagkadismaya. Mag-squat ka dito sa harapan. Arg, wala kang galang sa akin. Sigaw ng guro. Agad namang sumunod si RG walang reklamo. Tahimik siyang nag-squat sa harapan ng mga kaklase, habang naririnig ang mga tawa at bulungan ng ilan. Ngunit isang batang estudyante ang tumayo mula sa kanyang upuan. Si Andrea, isang matapang na bata, ay lumapit at pinigilan si RG sa ginagawa. Ma'am, tama na po, sabi ni Andrea. Anong ginagawa mo, Andrea? Hayaan mong mahirapan si RG, sigaw ng guro. Naguguluhan sa ginawa ng bata, hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng ganoon. Tama na po, ma'am. Muling sabi ni Andrea. Hindi naman po ginasto ni RJ na hindi makapagpasa ng family tree na may picture. Hindi siya binigyan ng pera ng mama niya. Dahil nagsusugal na patigil ang guro, hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Andrea. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito, tila nag-aalangan. Ipinaliwanag ni Andrea ang sitwasyon ni RG. Isiniwalat niya na kaya stick figures lang ang naipasa ni RG ay dahil hindi siya binigyan ng ina ng pera para magpaprint ng mga litrato. Halos hindi makapagsalita ang guro sa kanyang narinig. Tinawag niya si RG at tinanong, totoo ba yon? RG, halos bumaba ang kanyang boses, puno ng pag-aalala. Marahang tumango si RG, hindi makatingin ng diretso sa guro. Ramdam ng guro ang bigat ng sitwasyon ni RG. Hindi niya inasahan na ganun pala kahirap ang buhay ng bata. Agad niyang pinaupo si RG at tinawag si Andrea. Salamat, Andrea, sabi ng guro. RG, magpaiwan ka mamaya. Gusto kong makausap ka. Ganun nga ang nangyari pagkatapos ng klase. Pinaiwan ng guro si RG.RG. Anong nangyayari sa inyo? Tanong ng guro, puno ng awa at pag-aalala. Sa puntong iyon, ikinuwento ni RJ ang araw-araw na nangyayari sa kanilang tahanan, ang pagsusugal ng kanyang ina, at ang kakulangan ng suporta sa kanyang pag-aaral. Halos mapaiyak ang guro habang nakikinig. Walang ibang nagawa ang guro kundi yakapin si RJ. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiya. Lumapit kay teacher. Okay, sabi nito. Pinapalakas ang loob ng bata. Nang marinig iyon ni RG, tila nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib.
Ramdam niya ang sinseridad ng guro kahit papaano alam niyang may handang tumulong sa kanya. Simula noon, hindi na natakot si RJ na humingi ng tulong sa guro sa bawat araw. Unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at natutunan niyang hindi lahat ng problema ay dapat sarilinin. And sa mga sumunod na araw, laging nandyan si Andrea at ang kanyang guro handang tumulong kay RJ sa anumang problema. Napagtanto niya na kahit gaano kahirap ang buhay, may mga taong handang dumamay at magmahal. At dito na natatapos ang ating magandang kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag mo namang kalimutang i-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell ang laging updated ka sa mga bagong video na in-upload namin muli. Maraming salamat at magandang araw sa iyo.